Hello mga ka-sellers! Good day po sa lahat. Nandito po ulit ako para mag-discuss ng accounting topic na hopefully makatulong sa inyo. I'm CJ Altonaga, a seller and a certified public accountant. So for today, ang discussion po natin is about journal and ledger books. This discussion po siguro as an online seller kasi medyo mahirap po i-discuss yung journal and ledger books kapag tayo ay nasa big companies. So, for our agenda for today, for this video, ang first natin is the journal book and the ledger book. So, first muna tayo is the journal book. So, let's start dun sa journal. Paano mo ba malalaman na journal book yung susulatan mo? So, ayan, dito may nakalagay na journal. Yung iba hindi maiintindihan yung sulat, pero yan po may nakalagay na journal. So, kapag may journal book po 'yon. So, ano ba ang journal book? So, ano ba yung mga nakalagay? So, journal book, dito nakasulat yung hindi related sa cash accounts. Debit at credit entries to. So, yung mga related sa cash account is yung cash receipts book and cash disbursement book. So, na-discuss ko na yon sa previous topic. So, tingin na lang po kayo sa playlist para makita nyo po kung ano po yung cash and disbursement book. Cash receipts and disbursement book. So, again, sabi ko nga sa previous topic po natin na cash disbursement, mga cash books, guide lang to kasi wala namang specific na format na binigay si BIR regarding sa pagsusulat ng books. Correct me kapag may mali ako dito kasi hindi ko talaga sure kung may binigay. Kung may binibigay man, parang sample entry lang. Pero hindi talaga yun yung specific na dapat nakalagay sa journal. So, ano bang details ang kailangan dito? Ang kailangan natin dito is yung date, yung account entries, yung mga debit and credit entries, and yung description ng entries. So, ganito siya, di ba? So, here, ang meron dyan sa first one is yung malaki, tapos itong dalawang column. So, same siya dito sa side na to. So, for now, kasi ginawa ko lang to sa Excel, ang ginawa ko na lang is yung isang account lang, isang side lang, isang page lang. So, dito, pwede mo siyang isulat itong number, kung ano yung journal number. Dito naman is yung date, account title, or description. Tapos dito is yung debit and credit. Yan siya. Ito yung debit, ito yung credit, ito yung date, account title, or description. So, yan. So, yun nga, sa journal book kasi, kailangan mo malaman kung ano yung mga accounts and mga normal balances. Ano ba yung, kasi para malaman mo yung mga entries mo. So, ano ba yung mga accounts and normal balances? So, we have here the account title, yung mga assets. Assets niya is cash, receivables, inventories, prepayments. Kapag liabilities, ang sinasabi mo, ay may mga accounts payable ka, loans. Sa equity naman, meron kang owner's capital, earnings. Tapos sa revenue, depende na sa'yo kung merchandise ka or service, pero usually revenue na siya. So sa expenses, meron kang cost of sales or cost of services, tapos yung mga other expenses like depreciation, supplies, iba't iba. So, yan. So, pag asset, kasi, ang normal side niya is debit. Pag debit, pag asset, pag pumasok, kunyari, si cash, pag pumasok siya, ang entry mo, ang amount entry mo is nasa debit. Tapos, kapag lumabas yung cash, nasa credit. Example, naka-receive ka ng cash, so, ide-debit mo siya as amount sa debit side. Same with inventories, receivables, inventories, prepayments, and equipment. So, ganun siya. So, sa liabilities naman, tsaka sa equity, ang normal balances niya is credit.
So, ano ibig sabihin pag nasa credit naman? Kapag pumasok yung accounts payable, ibig sabihin, meron tayong utang, ang pasok niya is yung sa credit. Same with the loans. Pasok niya is credit. So, pag ganun, kunyari, ang example natin, nangutang ka, kunyari kay Shopee, kay SPay seller's loan, may papasok sa yung cash. So, kapag pumasok yung cash mo, ito, debit ka ng, kunyari, ang inutang mo kay Shopee is 10,000. So, ang pasok nun is cash, debit, na 10,000. Kasi pumasok nga sa cash mo. Then, yung sa liabilities mo, pumasok din siya. Kasi parang, yung sa loans mo, may 10,000 ka din na pumasok. Kasi parang utang mo nga yan. So, dapat ganyan. Balance siya na 10,000 tsaka 10,000. So, balance. Dapat double entry lagi. So, laging dapat balance ang entries mo. So, same with revenue naman, same siya. Kapag pumasok si revenue, ang pasok niya ay nasa credit. Ang expenses naman, pag ano siya, parang siya asset na nasa debit. Ang pasok niya ay nasa debit, ang labas niya ay nasa credit. So, I'll explain yung mga topics and yung mga entries na pwedeng maka-affect sa atin as an online seller. Medyo konti lang naman siya kasi usually sa atin naman is medyo cash basis tayo. So, medyo konti lang tong discussion. So, ano-ano ba yung mga transactions for journal book as an online seller? Ito lang yung mga naisip ko nung gumagawa ko ng slide na ito. Pero, hindi siya, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mo i-record. Pero, merely as a suggestion lang to. Tsaka para may idea kayo kung ano-ano yung mga pwedeng ilagay sa journal book. At saka, kung para may idea kayo na, pwede pala to dito na lang ilagay. So, sa journal book, as I said, hindi siya dapat related sa cash. So, kapag cash ka, it's either cash receipts or cash disbursement yung gagamitin mo. Dun sa journal book, parang adjustment entry lang to or mga walang related sa cash. So, first, sa naisip ko is yung sale on credit. Ito, not usual naman for online sellers, pero usually meron tayong mga client na may physical store or kaya mangungutang, ganyan. Yung mga sa ano natin, sa mga kapitbahay natin, pwede siyang i-record agad kung magbibigay kayo agad ng SI. So, ayun siya. Pero, pahapyaw lang to. So, another is yung buying on materials or inventory or other expenses on account or accounts payable. Kunyari ay bumibili ka ng inventory pero tapos yung supplier mo mabait, pwedeng mong bayaran sa katapusan pa, ganun siya. So, pwede mo na siyang i-record na as inventory pero hindi pa siya nalalabas sa cash. So, yan. So, ang third natin is yung recording ng quarterly or year-end inventory. Sa quarterly, ang purpose ng pagre-record mo ng inventory is para may ma-report ka sa quarterly income tax return. Pero, pwede mo rin naman i-estimate kung magkano yung cost of sale mo. Pero, ang mahalaga dito is yung year-end inventory. So, dito, ang discussion ko ata is for quarterly kasi pwede na rin naman yung entry ng quarter. Ito lang, para may idea lang kayo kung paano siya ini-entry. So, same lang naman yung entry ni quarterly and yung ni year-end inventory. So, yan. So, another naman is yung recording ng depreciation on asset or ng equipment. So, si CBIR kasi, hindi niya pinapayagan na isang buong bagsakan, lalo na kapag malalaking amount yung equipment mo, na i-expense out siya isang bagsakan. So, kung kunyari, si printer, in-expect mo siya na mabuhay in 2 years, kailangan i-divide mo in 2 years yung amount nung equipment mo para yun yung i-expense mo. So, mamaya may detailed discussion siya.
So, our first topic is yung sale on credit o yung nagbenta ka pero pautang. So, dito, hindi siya applicable sa mga online sellers since cash naman yung binibigay sa atin ni Shopee. Unless kung sa order date pa lang gagawa ka na ng SI, pwede mo siyang gawin pero ire-record mo pa siya dito sa journal book. So, tapos kapag nakolekta mo siya, order completed, doon ka na sa cash book. Pero nasa sa'yo kung completed or dun ka pa lang sa order date. For sa amin, mas maganda kung completed na kasi para less na hassle sa pag-record ng mga RTS, ganyan. So, sa sale on credit, kung walang sales journal book, pwede siya sa journal book ilagay. So, kasi kung may sales journal book ka, dito mo ilalagay lahat ng sales mo na hindi on cash. Or lahat ng sales mo, cash man or hindi cash. Ganyan siya. Pero usually, wala tayo neto kasi 4 books lang. So, para sa mga may physical store, etong sales on credit is usually for sa mga may physical store tapos hindi binabayaran agad ng cash ng customer. So, kunyari, etong mga sale on credit, kunyari ikaw yung supplier tapos mabait ka naman. So, pinautang mo muna pero sale mo na agad yun. Babayaran daw ni customer, ganyan. So, usually sa mga e-marketplace, nagre-record na tayo if completed na yung transaction. Yun nga, para mas madali, tsaka makita natin kung magkano lang yung walang RTS, ganyan. So, ayan. So, ayun nga, no? So, umutang siya ng merchandise mo noong January 24. So, walang cash involved. So, pwede mo siyang i-record sa journal book mo. So, on January 2024, may na-receive ka na accounts receivable which is 3,000 pesos kasi nga ang normal side ni accounts receivable is the debit side. So, pero naka-receive ka din ng sales nung araw na yon. So, sales, ang normal side niya is yung credit. So, 3,000 din dito. So, dapat, sabi ko nga, is balance yung pag-e-entry mo. So, 3,000 dito, 3,000 dito. So, ano bang mahalaga dito sa journal book? Ito, yung entry niya, yung date niya, kung kailan na naganap yung transaction, yung entry niya, yung accounts title, yung amount na dapat balanse, at yung reason or description ng transaction. So, syempre, mangongolekta ka. Pag nangolekta ka, hindi na siya, may involved na siya na cash. So, kapag may involved na cash, doon na siya sa cash receipts book. So, magdadagdag ka na ngayon ng account dito. So, magkakaroon siya ng accounts receivable na credit side. So, paano nga ba yan? So, noong January 31, nakakolekta ka kay name, kunyari kayo 1, lalagay mo dyan ng 1. Tapos, kung may reference number, then, itong cash receive is 3,000. Debit yan. Kahit ilagay mo na lang dyan, debit. Kasi, na-receive mo yung ganitong cash. Tapos, credit side is 3,000 kasi nawalan ka nung receivable. So, ganyan siya. So, at the end of the day, at the end of January 31, mawawalan ka ng receivable kasi debit na dito minus yung credit dito. So, mazi-zero out yung accounts receivable mo. Which is tama naman kasi nawalan ka nga ng receivable. Yan siya. Ganun lang siya for sales on credit. So, another nga is itong purchase on credit. So, pag purchase on credit naman,
is kumuha ka ng inventory mo kay supplier, pero utang yon. So, parang ano siya, kabaliktaran nung unang sample. So, ayun. Kung wala kang purchase journal book, pwede mong ilagay dito sa journal book. Ilalagay. So, yung purchase journal book kasi, another siyang book. So, doon lahat nakalagay ng mga purchases mo. Minsan, sale, cash or on account, nandun siya. So, kung wala ka nun, ito mo na lang ilagay sa journal voucher, ay sa journal book mo. So, para ito sa mga kakilala na suppliers at nakakautang sila. Ganun siya. So, ang sample transaction natin, nag-purchase ka nung inventory mo amounting to 15,000 kay supplier noong January 2. Pero sabi mo, babayad ako sa katapusan na, which is January 31. So, paano ba siya nire-record sa ating journal book? So, on January 2, again, merong date. Dapat may journal number dito para magets natin, no? Kasi kailangan yung journal number para as reference dun sa ledger mamaya. So, kunyari yan, may journal number ka dyan. Again, this is asset, inventory. So, on normal side niya is debit. Pumasok sa'yo yung inventory worth 15,000. Tapos, nagkaroon ka din ng accounts payable worth 15,000. So, debit, credit, 15,000. Tapos, to record purchase of inventory on account. So, ganun siya. Date, account title, amount, debit, credit, then yan nga, yung description ng transaction. So, ayan siya, no? So, pag nabayad ka, since may cash involved na siya, doon na siya sa cash disbursement. Kasi nga, magbabayad ka. May cash na ilalabas. So, on January 31, magpa-payment ka kay supplier. Tapos, kunyari, may reference number ka na ganyan reference. Magpa-payment ka kay supplier ng 15,000. So, sabi ko nga dito, credit siya. So, ibig sabihin, lalabas yung cash in bank mo. Kung may cash in bank man or cash na lang siya. Tapos, lalabas din as debit yung accounts payable. So, para siyang lalabas. So, at the end of the January or yung sa transaction natin na yun, ibig sabihin, mag-zero out yung payment natin, ay yung accounts payable natin. Kasi dito, debit, dito, credit. So, zero out siya. Kasi debit plus credit is zero. Ganun siya. Ganun mo lang siya. Mamaya sa ledger, makikita din naman natin kung paano ang recording niya. So, ayun. Next topic is yung recording of inventory natin. So, kapag bumili ka kasi ng materials mo or yung product mo na subject to resale, tawag pa muna doon is inventory. Hindi pa siya lahat mag-expense talaga kasi hindi mo naman pa siya benta, di ba? So, hindi mo pa makiklaim as lahat ay ito na benta ko na yan. So, hindi pa yan. Itong mga inventory pa yan as long as hindi ko pa siya sold out. So, sample natin, meron tayong beginning inventory na 0. Kasi, kunyari, January ka lang mag-purchase. So, January ka lang mag-start. So, may purchases ka na 250,000. Tapos, ang available inventory mo for that period is 250,000. Pero, nag-inventory count ka at the month end or year end, nagkaroon ka lang ng 150,000 ending inventory. Ibig sabihin, yung 100,000 doon is yung cost ng goods na nabenta mo. So, kunyari may sales ka na 150 for the quarter. Tapos, ang cost of goods sold mo doon is 100,000. So, ang gross profit mo is 50,000. So, minsan may may specific identity, kumbaga ini-specify na natin
kung magkano yung cost natin, kung ano yung mga inventories na nabenta natin. Nasa inyo kung ganito yung gagawin mo or specific identification ka. So, kung kunyari, nagbenta ka ng sabon, so, specific inventory mo, tatanggalin mo na agad siya sa inventory mo, ganun siya. Pero kung ayaw mo na araw-araw magre-record ng inventory, pwede rin naman yung ganitong for year, month end or year end na lang yung pagre-record mo ng inventory tsaka ng cost of goods. So, ayan. So, mag-entry ka sa cash disbursement when purchasing dun sa sa inventory mo. Mag-entry ka when purchasing ng inventory. So, sa cash disbursement siya so January 31 kunyari nag-purchase ka, ang supplier's name mo, tapos basta may mga reference yan. Na-discuss ko na to dun sa previous video ko. So, ayan siya. So, credit, lalabas, kasi nga cash disbursement book to credit, lalabas yung cash in bank mo, tapos papasok yung inventory mo. Yan, kunyari 15,000. Tapos, isang buong year ka for, kunyari lang to for the year, itong 15,000 na to, sumapat naman siya for your sales this year. Sample lang, syempre, kunyari small seller lang, di ba? So, sa pag-record sa journal, nagkaroon ka ng inventory count at year-end. So, nung pag-count mo, ang remaining inventory mo lang is 5,000 pesos. So, paano mo siya i-record? So, ngayon, December 31 na nag-count ka, magre-record ka ng cost of sales kasi ito yung nabenta mo, ibig sabihin ito yung pagbenta mo, yung amount na napagbentahan mo. Then yung inventory kasi babawasan mo na siya, i-ano mo na siya na 5,000 na lang sa year end. So purchases na 15,000 less yung remaining inventory, ang total na lang cost na sold out mo is 10,000. So to adjust the inventory, so ganyan siya. So, inventory mo dito, since debit siya, pumasok nga siya ng 15,000, tapos credit mo ng 15,000, matitira na lang talaga sa kanya, dun sa books mo, is 5,000. So, yung 5,000 na yan, is subject siya for inventory listing sa every beginning of the taxable year. So, ililista mo siya, i-report mo siya kay BIR. So, yun. Ano lang siya. Madali lang siya. So, another transaction natin is recording of depreciation. So, recording ng depreciation naman is for the equipment. So, kapag bumili ka ng equipment, printers, laptops, computer, kung ano naman yung kailangan mo sa mga cutter, basta kung ano yung mga material amount or yung mga malalaking amount na tingin mo is equipment siya or property mo, pwede mo siyang i-depreciate. So, yun nga, sabi ko, hindi pa siya pwedeng expense lahat. Kapag kunyari bumili ka ng 50,000 na worth of equipment, hindi pa siya pwedeng 50,000 is i-expense mo agad. Kailangan alamin mo kung hanggang kailan siya tatagal, tapos doon mo siya i-depreciate. Kung divide mo kung kailan na expected mong buhay ng equipment mo. So, sample natin nga, yung printer worth 18,000, tapos expected mo siya, magagamit mo siya ng 3 years or 36 months. So, divided by 18 divided by 36 months, 3 years, 500 per month yung expenses mo na pwede mo lang i-claim. So, kung binili mo siya ng June 2024, pwede ka mag-start ng depreciation expense ng July 2024 hanggang June 2027 kasi 3 years nga. This year, may depreciation ka na, expense ka na pwede mo siyang i-claim as deduction mo sa kung itemized deduction ka from July to December. So, 6 months siya. Kung 6 months siya, times 500 per month na depreciation expense, 3,000 siya. Depreciation expense mo, pwede mo ma-claim kung itemized deduction nga yun na pili mo. Pero kung
8% tsaka gross income ka, gross 40% OSD, hindi mo na siya need, hindi mo na siya makiklaim as expense mo kasi nga depreciation expense nga siya. Hindi siya cost of goods na nasold mo. So, yun. Paano naman natin siya i-entry? Kunyari, itemized ka, di ba? So, paano mo siya i-entry? So, nung June 30, sample natin is nung June 30 is nag-purchase ka kay supplier ng equipment worth 18,000. So, pumasok, debit, pumasok yung 18,000 na equipment, credit, lumabas yung cash in bank mo. So, kung cash man lang yan or cash lang, cash on hand siya. Pero pwede namang cash lang, wala na yan, mga ganyan. Nasa sa'yo yung freedom to baguhin yung mga yan. Pero ito, para lang may idea kayo kung paano siya nare-record. So, every month, magre-record ka ng depreciation expense. So, depreciation expense mo is 300 per month. Yan nga. 300, July 31, nag-record ka ng depreciation expense. Tapos, accumulated depreciation. Itong accumulated depreciation is contra account or bawas siya sa cost ng equipment mo. Hindi siya pwede na equipment. Yung direkta mo ibabawas. So, accumulated depreciation lang siya. So, yan siya, depreciation, accumulated depreciation. Yan. Every month, nag-record ka. July, August, September, October, November, December. Yan, to record monthly depreciation. Same lang siya, depreciation expense, accumulated depreciation, kung magkano, yung depreciation amount, debit, credit, dapat laging parehas. Yun lang siya. Ganun lang siya mag-record. So, hanggang June 2027, magre-record ng monthly na ganyan. Pero pwede ka rin naman mag-record ng quarterly lang or annual lang. Depende sa'yo kung anong trip mo sa buhay. Basta meron kang record na mag-show na may depreciation expense ka tsaka accumulated depreciation. So, ayun. Yun lang for the 4 transaction na naiisip ko for the ating journal book. Pero, ewan ko hindi ko lang naiisip yung iba. Pero, comment nyo lang yung mga naiisip nyo, paano yung entry ng ganito. Comment nyo lang para i-comment ko na lang din or replyan ko yung comment nyo kung ano dapat yung entry para hindi na kayo mahirapan sa pag-iisip ng entry. Kasi baka may mga transaction ako na hindi ko na isip during the time na naggagawa ako nito. So, pwede nyo i-comment para makapaggawa tayo ng entry. So, ayun, final journal tips and takeaways. So, guide lang po ito. Based sa usual practice ng mga companies. Pero wala atang specific na format, CBIR, regarding sa mga books of accounts. So, yun nga, hindi pinapasa quarterly or annual yung books of accounts unless puno na siya. So, pinapasa siya kapag need mo na magpalit ng bago. So, kung itemized deduction ka, at kung gumawa ka ng financial statement, kailangan mo tong journal entries kung itemized deductions ka. Pero kung hindi naman lahat ng journal entries, kung 8% or based on gross income ka lang, hindi naman masyadong kailangan ng journal entries. So, kapag gumagawa ka ng financial statements na kailangan mo ipasa, kailangan mo talaga ng journal entries. Tapos, kapag malaki talaga yung company mo, need mo na talaga mag-hire ng bookkeeper or accountant para mag-help sa pag-entry mo. Sa books, may mga complicated kasi na mga entry minsan. May mga adjusting entries, correcting entries. Pwede siyang ganun. So, pwede kang turuan ni accountant mo regarding that. Accountant or ni bookkeeper. So, kung small seller ka or SDR, hindi mo kailangan ng financial or hindi mo na kailangan ng financial
statements, hindi na madalas kailangan mag-journal entry. So, kung cash basis ka naman, wala ka naman mga loans, wala kang mga hindi ka nagbabayad ka agad kay supplier, no need naman to record agad. Yung inventory mo, pwede mo ng year-end na lang i-record, ganun. Pag na-tax map ka, tapos sabi sa'yo, bakit walang record yung journal mo? Sabi mo, nasa cash receipts niya yung mga nasa cash books na yung mga record. Since wala pa naman akong adjusting entries and for the year-end, sabihin mo na lang na ganun. Then, pag na-tax map ka or na-BI audit ka, dapat may laman ng books. Kung hindi, penalty. Yun nga, sabi ko nga, kung wala naman talaga pang adjustment for the year, wala ka pa naman depreciation, wala ka namang sabihin mo, sa year-end na lang po ako magre-record. Kung na-tax map ka within the year. Pero kung the next year ka pa na tax map, tapos wala pa rin talagang record yung journal book mo, ayun, lagot ka na. O penalty ka na. So, pwede ba Excel file? Hindi for manual books kasi talagang sulat ka unless mag-apply ka for loose leaf. Yun, pwede mo siyang i-print lang tapos ipapasa mo siya kay BIR sa every first month of the taxable year. So, ayan. Basta kailangan update ng books kung may mangyaring silipan ni BIR, prepared ka. Hindi ka magpe-penalty. Next. So, next naman na tayo is dito nga sa ledger natin, no? Dito naman sa ledger, ito yung final entry natin, no? So, dito nga sa ledger, ito, malalaman mo na ledger siya kung dito ang nakalagay is ledger. Mababasa mo naman siguro yung mga yung sulat sa RDO nyo. Or kung i-apply mo siya sa ORUS. Yan. So, ano ba nakalagay dito sa ledger? Dito sa ledger, yung pinaka-monitoring ng all accounts. Ito yung last book or last entry. So, again, guide lang to. Hindi ko alam kung may specific format si BIR tungkol sa pagsusulat sa books. So, ang important details naman dito sa journal book natin, ay sa ledger book, is yung date, account title, balances, debit, credit. So, ayan. So, ganito siya, no? Meron tayo ditong space sa taas, space dito, dito. Yan. So, ang nilalagay dyan, dito, date, dito, description, dito is yung debit side, ito nga. Dito, yung account title, kunyari cash siya, kung kunyari receivable siya, mag-iiba to. So, description, credit, debit credit siya, description, debit credit. So, ganyan lang siya. So, lahat yan. Pero, ang usually, di ba ito, first page is cash. Second page is, kunyari gusto mo dyan, receivables, or sales na, ganyan. Isang page, isang account siya, para mas madali. So, paano nga ba naglalagay sa ledgers? So, kunyari dito, meron tayo from book of cash receipts. So, dito sa book of cash receipts natin, ayan, yung BCR natin, nung January, ang pinakita ko na lang is total. Yung mga per transaction, na-discuss ko na nga to in previous video. So, for January total, kunyari may 200,000 ka na merchandise total, ganyan. Ito yung mga total mo, tapos yung charges, yung mga total mo, tapos ang actual cash receipts mo is ito. So, sabi ko nga, ang merchandise total or your sales is, ang normal side niya is credit. Tapos, ang charges, ang normal credit side din, ang side niya is debit. Ang normal side din ni cash receive, kasi nga nakatanggap ka ng cash, is debit. So, 200,000 minus 20,000, 180,000. So, kapag pinag-plus mo tong dalawang debit, dapat tama siya or balance siya dito sa credit. So, 20 plus 180
is 200. Same dito. 25 plus 225, same siya with 25,000. Ay, 250,000. Tapos, 270,000 plus 30,000 is 300,000. Ganun siya. So, paano mo siya i-record sa ledger? So, kakaroon ka dito sa taas is merchandise, total sales, or total, or ito na yung sales mo. So, sabi ko nga is, the normal side ni sales is nasa credit. So, ganyan siya. Normal side is the credit. Yan siya. I-paste mo lang siya dyan. Kumbaga, isusulat mo lang siya. Tapos, ilalagay mo siya dito, hindi ko nakasulat. Dito, lagyan mo ng CRB lagay mo siya as reference. Yan, kunyari ito. As reference, nagaling siya sa CRB. Yan. Dito, ilalagay mo din siya dyan. Hindi ko lang nalagay dito. So, meron kang reference na sa CRB siya galing. So, for charges, ayun nga, ang normal side niya is debit. So, ayan siya. Same dito. 20,000, 25,000 and 30, 20,000, 25,000 and 30. So, reference, nagkakaroon ka din dyan ng reference na CRV para madaling ma-refer ni BIR kung saan galing yung mga nasa ledger mo. Same with charges, cash, yun, nilalagay mo lang kung magkano. Same with dito, magkano, diba? From January, February, and March. Yun yung from Book of Cash Receipts or BCR. So, paano naman pag Book of Cash Disbursement naman tayo? So, from Book of Cash Disbursement, kunyari ang record mo, ang mga total mo, tinanggal ko na yung ano dito, another cash on hand, parang mas madali na lang. So, for January total, March total, ganyan ko na lang siya. So, credit, kasi nga cash disbursement to. So, credit yung normal side ni cash. So, nilabas mo. Tapos, meron kang sa debit side, meron kang normal balances na nasa debit side na purchases, office supplies, transportation, or accounts payable. Ito, mga ano lang to, suggested. Pero, nasa iyo nga kung ano-ano yung mga accounts na ilalagay mo sa ating journal. And sa cash disbursement, mga sa books mo. So, paano siya i-record with ledger? So, same sa cash. Sabi nga, credit dito, ilalagay mo siya from BCD, CBD, or BCD, cash disbursement book, or book of cash disbursement. Parehas lang naman yon. So, magkano? Yan. And then, yung ilalagay mo dyan. Yan. So, for inventories, normal sa mga debit side na yan. So, inventories, ganyan. Yan siya. Tapos, may mga ref na CDB, ganyan. CDB, DVD, char. Yan, transportation, nasa debit. Office supplies, nasa debit. Tapos, may reference na ganyan lang siya. So, again, pag nagre-record kayo dito, dapat balance. Diba ito, ang total cash out nyo is 100,000. So, ang breakdown ng 100,000 is 50,000 is from purchases mo, 5,000 is yung office supplies mo, 1,000 is from transportation mo is yung 44,000, diba? 5,000, 50,000, 5,000 plus 1,000 plus 44,000 is equals to 100,000. Dapat ganun siya. Balance ang credit and debit side. Ganun siya. Parehas lang siya. So, yun. So, meron na kayong idea for book of cash disbursement to ledger. So, next is from journal book naman tayo. So, from journal book, kunyari, yun nga, nagkaroon tayo ng journals number 1, 2, 3, 4. Tapos, yung mga natin, purchase of inventory on account, purchase on equipment on account, purchase to record depreciation, to adjust inventory. Yan siya. Tapos, yung date niya. Yan. So, debit, credit, balance dapat. Yan. Diniscuss ko na yan kanina. So, ang regarding niya sa ledger, wala na tayong cash dito kasi nga, ang journal is for cash siya.
So, sa inventory natin, ito galing siya for, ayan, galing from January journal, ang JV number is yung JB1 na 44,000 debit side na inventory. Tapos, from March journal to March. Tapos, ito, may inventory ka dito na journal 4. Tapos, ang ano mo is 300,000. So, ganyan na siya. Yan. Kasi, di ba, ito, 50,000 plus 150, 200, tapos nagdagdag ka ng 190. Yun. So, ang year-end inventory mo, siguro mga nasa, ano na lang, nasa kung magkano man yung minus neto. Tapos, yung accounts payable, yan, may JV ka dito, dalawang JV. Tapos, kung nagbayad siya din ng January, ng month end ng January, yan siya, 44,000. Yung bayad din siya ng February, month end. Kunyari, itong journal mo is from January beginning, January 1 to February 1. So, mababayaran mo na siya ng month end, dun siya. So, mag-zero out siya. So, 44 minus 44, 22,000 minus 22,000. Ganun siya. So, equipment, from JV2 siya. Ito siya, JV2, equipment. Yan. So, accumulated depreciation, contra account siya ng equipment. Yan siya, 916. Ito siya, 916. Yun, depreciation, from JV number 3 din, JV number 3. Ito, depreciation. Yan siya. Medyo magulo lang. Pero at least may reference ka na kung magkano yung mga yan. So, from lahat ng unang books, cash receipts, cash disbursement, at yung journal book, dito mo ilalagay sa ledger. So, ayun, nag-break muna kasi may, hindi ko na tuloy alam kung saan nagtapos. Pero ayun nga, kung sa JV number 3 man tayo nagtapos, ayan nga, 916, 916. So, March journal is, ayan, March, cost of sales natin, meron tayo sa JV number 4 na cost of sales. Ganyan lang siya. As in, parang last entry na tong ledger. Kung gusto mong araw-araw lagyan tong journal ledger, pwede naman. For daily sales mo, ilagay mo dito. Tapos, ang ilagay mo lang dyan is from BCD, January 1, ilagay mo ng date, GBD, pwede naman siya. Pero, for easier, na lang, lagyan mo na lang ng for month or for week. Depende sa'yo kung ano yung trip mong lagyan dito sa ledger. So, another is yung totaling ng accounts. So, paano natin siya ito-total? So, kunyari, ganyan nga, si cash, meron tayo sa BCD, ay CRB, sa CBD. So, ito-total mo siya, subtotal, 675,000. Tapos, 480,000. 675 minus 480,000. So, ang total for the quarter, ilalagay mo siya yung net amount, ilalagay mo siya sa normal side or yung sa mas malaking side ng account niya. So, dito sa debit side siya nakalagay. So sa debit side kasi mas malaki yung nasa debit side. So, for 675 minus 80. Paano pag charges lang, yung expenses account, ganun lang siya. Total for the quarter. Since itong total for the quarter mo naman is nire-record mo naman siya or nire-report mo sa BIR every quarter. So, pwede mo na siyang iganyan para kapag tinignan to ni BIR, malalaman ni BIR na ito na yung total charges na na-deduct sa'yo ni Shopee or ni Marketplace this quarter. So, dapat match siya dun sa re-record mo kung itemized deduction ka. So, ito yung natitira mo na lang cash. Parang ganun siya. So, ayan. That's all for the ledger. So, madali lang siya kasi may mga reference ka na kung debit or credit. Yun nga, tanong nyo sana lang sa comments kung meron kayong naiisip na entries or transaction kung paano siya ilalagay sa journal para madali nyo na lang siya ilagay sa general ledger. So, ayun na nga.
Dan ledger, final tips and takes away natin. Medyo maba pala to, no? So, again, guide lang ito based sa usual practice ng mga company since wala po atang format CBIR regarding sa books of account. Then, itong ledger is the last entry of the books. Pwede mo siyang per transaction gawin. Pwede rin per month, per quarter. Nasa iyo ang free will. Pero dapat makikita ang nire-report mo sa BIR is same with ledger. Ayun. Ang ledger, ang pwede mong gawing summary na ilalagay mo sa BIR returns or kung magkakaroon ka ng financial statements. Ayan. If complicated na ang mga account and mga transaction, mag-seek na ng help sa accountants or bookkeepers. Hindi pinapasa ang books of accounts quarterly, pinapasa lang siya kapag puno na or need mo ng bago. Pag na-tax map ka, kailangan mo nga ng mga may laman yung or na BIR audit ka, kailangan may laman yung books mo. Kung hindi, penalty. Then yun nga, Excel file, pwede lang siya kapag loose leaf ka. Basta kailangan mo gawin is update lang yung books in case may mangyaring sinipan sa BIR. Yun lang. Kung may question, let me know sa comments. So, thank you. Medyo napahaba yung discussion natin nito kasi sobrang tagal din talagang mag-record or in discussion with journal. Kasi medyo complicated siya. Kahit nung accounting student pa lang ako, medyo dito kami bumabagsak. Kaya, kailangan din medyo mahaba-haba. So, yun po. Thank you. And if may natutunan kayo, please like, share, and subscribe na din para updated ka din kung may mga bagong uploads ako kasi medyo madami pang topics na to discuss, lalo na sa mga small sellers na ayaw mag-accountant. Yun lang po. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel natin na Out Plus F Travel. Thank you po and God bless. Share na din po sa mga kakilala mo na nagugulahan and kailangan ng help or idea. This is parang idea lang. So, share nyo na po din po sa kanila. Thank you po. God bless and see you on our next topic. Thank you.